Sa gitna ng maingay at masikip na kalye ng Binondo, nagtayo ng negosyo si Alice Goo, isang babaeng Tsina na naghahangad ng masaganang buhay sa Pilipinas. Ang kanyang tindahan ng alahas, na pinangalanang Jade Dragon, ay naging sikat sa mga mamamayan dahil sa magaganda at mamahaling alahas na ibinebenta nito. Ngunit sa likod ng nakasisilaw na kagandahan ng mga alahas ay nagkukubli ang isang madilim na katotohanan. Si Alice ay isang pawn lamang sa isang malaking sindikato na kumokontrol sa negosyo ng alahas sa Pilipinas. Ang mga alahas na ibinebenta niya ay hindi tunay, kundi mga pekeng gawa sa murang metal na pininturahan para magmukhang tunay. Ang mga mamimili, na nabighani sa kagandahan at presyo ng mga alahas, ay hindi nakakaalam na sila ay biktima ng isang malaking pandaraya. Isang araw, isang pulis na nagngangalang Detective Reyes ay nagsimulang mag-imbestiga sa mga ilegal na gawain ni Alice. Nakakuha siya ng impormasyon mula sa isang dating empleyado ni Alice na nagsabi na ang mga alahas ay pekeng at ang tindahan ay pinapatakbo ng isang sindikato. Nang magsimulang magtanong si Detective Reyes kay Alice, siya ay nagsimulang mag-alala. Alam niyang ang kanyang buhay ay nasa panganib kung malalaman ng sindikato ang kanyang pakikipagtulungan sa pulis. Nagsimula nang magpakita ang mga banta kay Alice. Ang mga tauhan ng sindikato ay nagsimulang magbantay sa kanya, nag-iiwan ng mga nakakatakot na mensahe sa kanyang tindahan, at nagsisimulang mag-alok ng mga suhol para mapahinto ang kanyang pagsisiyasat. Ngunit si Alice ay determinado na ibunyag ang katotohanan. Alam niyang ang kanyang buhay ay nasa panganib, ngunit mas mahalaga sa kanya ang hustisya at ang kaligtasan ng mga mamimili. Sa tulong ni Detective Reyes, nagawa ni Alice na makalakam ng sapat na ebidensya para makasuhan ang sindikato. Sa isang malaking operasyon, sinalakay ng pulisya ang tindahan ni Alice at nahuli ang mga miyembro ng sindikato. Ngunit ang laban ni Alice ay hindi pa tapos. Ang sindikato ay may malakas na koneksyon sa politika at sa mga opisyal ng gobyerno. Alam ni Alice na kailangan niyang mag-ingat dahil ang mga kaaway niya ay hindi susuko ng basta-basta. Sa gitna ng panganib at takot, si Alice ay patuloy na naghahanap ng katarungan. Ang kanyang kwento ay isang paalala na ang paghahangad ng kayamanan ay maaaring magdala ng kadiliman at panganib. At sa paglaban sa kasamaan, kailangan nating magkaroon ng lakas ng loob at determinasyon upang makamit ang katarungan. Sa gitna ng kaguluhan ng lungsod, sa gitna ng ingay ng mga sasakyan at ng siksikan ng mga tao, isang pangarap ang nag-aapoy sa puso ni Alice Goo. Ang pangarap na bumalik sa kapayapaan ng bukid, sa lupang nagbigay sa kanya ng kapanatagan at kaligayahan. Ang kanyang tindahan ng alahas, ang Jade Dragon, ay naging simbolo ng kanyang tagumpay, ngunit hindi iyon ang tunay niyang hangarin. Ang tunay niyang pagnanasa ay ang pag-aalaga ng lupa, ang pagtatanim ng mga halaman, ang pag-aani ng mga prutas, ang pagiging malapit sa kalikasan. Ang pag-iwan sa kanyang negosyo ay hindi madali. Ang sindikato na kanyang nakasama ay nagbabanta sa kanyang buhay kung siya ay aalis. Ngunit ang takot ay hindi na nakakapigil sa kanya. Ang pangarap na bumalik sa bukid ay mas malakas kaysa sa anumang banta. Nang walang paabi, iniwan ni Alice ang kanyang tindahan at nagtungo sa kanyang probinsya. Doon, sa gitna ng mga palayan at mga puno ng mangga, nagsimula siyang magtanim ng mga gulay at prutas. Ang kanyang mga kamay, na dati nag-aayos ng mga mamahaling alahas, ay ngayon ay nagtatanim ng mga buto at nag-aalaga ng mga halaman. Ang kanyang mga araw ay puno ng trabaho, ngunit ang kanyang puso ay puno ng kaligayahan. Ang pagsikat ng araw, ang amoy ng lupa, ang tunog ng mga ibon, lahat ay nagpapaalala sa kanya kung bakit siya naghahangad na bumalik sa bukid. Ang kanyang pagbabalik sa farm ay hindi lamang isang pagtakas sa kaguluhan ng lungsod, kundi isang pagbabalik sa kanyang tunay na sarili. Ang kanyang pangarap ay hindi lamang ang pagiging isang negosyante, kundi ang pagiging isang magsasaka, isang tagapag-alaga ng lupa. At sa gitna ng mga halaman at mga puno, natagpuan niya ang kapayapaan at kaligayahan na kanyang hinahanap. Sa likod ng simpleng ngiti at maamong mukha ni Alice Goo ay nagkukubli ang isang madilim na katotohanan. Ang kanyang pagbabalik sa bukid ay hindi isang paghahangad ng kapayapaan, kundi isang maingat na plano upang magtago at magpatuloy sa kanyang tunay na pagkatao, isang mahusay na magnanakaw. Ang kanyang pagiging isang magsasaka ay isang panlilinlang lamang. Sa ilalim ng kanyang mga damit na pang-agrikultura ay nagtatago ang mga kagamitan para sa kanyang mga krimen. Ang kanyang mga kamay, na dati nagtatanim ng mga buto,
ay ngayon ay nag-aayos ng mga kagamitan para sa pagnanakaw. Ang kanyang pagiging malapit sa kalikasan ay isang paraan upang mapagtakpan ang kanyang mga kilos. Ang mga palayan at mga puno ng mangga ay nagsisilbing kanyang mga tagwan, ang mga hayop sa bukid ay kanyang mga kasabwat. Ang kanyang mga kapitbahay, na nagtitiwala sa kanyang pagiging simple, ay hindi nakakaalam ng tunay niyang pagkatao. Ang kanyang mga krimen ay hindi na limitado sa pagbebenta ng mga pekeng alahas. Ang kanyang target ngayon ay ang mga mayayamang tao sa lungsod, na naghahanap ng kapayapaan sa kanilang mga bakasyong sa bukid. Sa pamamagitan ng kanyang pagiging isang magsasaka, nakakakuha siya ng tiwala ng mga biktima, na nagbibigay sa kanya ng pagkakataon na magnakaw ng kanilang mga mamahaling gamit at pera. Ang kanyang pagbabalik sa bukid ay hindi isang pagbabalik sa kanyang tunay na sarili, kundi isang pagbabalat kayo upang magpatuloy sa kanyang masamang gawain. Ang kanyang puso ay puno ng kasakiman, ang kanyang mga mata ay nagniningning ng pagnanasa. Ang kapayapaan ng bukid ay hindi kailanman naging bahagi ng kanyang kaluluwa. Ang tunay na Alice Guo ay isang mapangpanggap na nilalang, isang mahusay na artista na nagtatago sa likod ng isang maskara ng pagiging simple. Ang kanyang mga krimen ay nagpapatunay na ang kasamaan ay maaaring magtago sa pinakamagandang lugar, at ang mga tao ay hindi dapat magtiwala ng basta-basta. Ang kapayapaan ng bukid ay hindi nagtagal para kay Alice Guo. Ang kanyang mga krimen ay nagdulot ng takot sa mga tao sa paligid, at ang mga ulat ng mga pagnanakaw ay umabot sa tainga ng mga pulis. Isang araw, habang naghahanda si Alice para sa isa pang pagnanakaw, biglang sumulpat ang mga pulis na nakapalibot sa kanyang kubo. Nahuli si Alice, at sa kanyang pagkakaaresto, nagsiwalat ang kanyang tunay na pagkatao. Ang kanyang mga kapitbahay, na dating nagtitiwala sa kanya, ay nagulat sa kanyang mga krimen. Ang kanyang maskara ng pagiging simple ay natanggal, at ang kanyang tunay na pagkatao, isang mahusay na magnanakaw, ay nahayag. Sa kanyang pagkabilanggo, nagsimula ng mag-isip si Alice. Ang kanyang mga kasabwat, na dating nagtitiwala sa kanya, ay nagsimula ng mag-alok ng mga impormasyon sa mga pulis upang makaligtas sa parusa. Ang kanyang mga kaibigan, na dating nagtiwala sa kanya, ay nagsimula ng magduda sa kanyang mga motibo. Ang kanyang mundo ay nagsimulang gumuho, at siya ay naiwan na nag-iisa. Ang kanyang pagiging isang magnanakaw, ang kanyang pagnanais na magkaroon ng kayamanan, ay nagdulot ng kanyang pagbagsak. Ang kanyang pagiging mapangpanggap, ang kanyang pagtatago sa likod ng isang maskara ng pagiging simple, ay nagdulot ng kanyang pagkawasak. Sa kanyang pagkakaaresto, natanto ni Alice na ang kanyang mga krimen ay hindi nagdulot ng kaligayahan, kundi sakit at pagdurusa. Ang kanyang pangarap na magkaroon ng kayamanan ay nagdulot ng pagkawala ng kanyang kalayaan, ang kanyang mga kaibigan, at ang kanyang dangal. Ang pagiging isang magnanakaw ay hindi kailanman ang sagot. Ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa material na kayamanan, kundi sa pagiging matapat, mapagmahal, at mapagpakumbaba. Ang kanyang pagbagsak ay isang paalala na ang kasamaan ay hindi kailanman magtatagal, at ang katarungan ay laging naghihintay sa mga nagkasala. Ang pagbagsak ni Alice Guo ay nagdulot ng domino effect sa kanyang mga kasabwat. Ang pagkakaaresto niya ay nagbigay ng lakas ng loob sa mga dating kasamahan na sumuko sa mga pulis. Isa-isa silang nagsilapitan sa mga awtoridad, nag-aamin ng kanilang mga krimen at nagbibigay ng mga impormasyon tungkol sa kanilang mga operasyon. Ang dating nagkukubli sa dilim at nagtatago sa likod ng mga maskara, ang mga kasabwat ni Alice ay naging mga saksi ng katotohanan. Ang takot sa parusa, ang pagnanais na mabigyan ng bagong simula, at ang panghihinayang sa kanilang mga nagawa ay nagtulak sa kanila na iwanan ang landas ng krimen. Ang pagbagsak ng kanilang sindikato ay isang malaking tagumpay para sa mga pulis. Ang kanilang mga operasyon, na dating nagdudulot ng takot sa mga tao, ay tuluyang napigilan. Ang mga biktima ng kanilang mga krimen ay nakakuha ng katarungan, at ang mga mamamayan ay nakaramdam ng kapanatagan. Ang pagbagsak ng sindikato ay nagsilbing isang aral para sa lahat. Ang paghahangad ng kayamanan at kapangyarihan ay maaaring magdulot ng pagkawasak. Ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan sa pagiging matapat, mapagmahal, at mapagpakumbaba. Ang pagiging isang kriminal ay hindi kailanman ang sagot. Sa pagtatapos ng kwento ni Alice Guo at ng kanyang mga kasabwat, ang mensahe ay malinaw, ang kasamaan ay hindi kailanman magtatagal, at ang katarungan ay laging naghihintay.
Ang kanilang pagbagsak ay nagpapatunay na ang pagiging matapat at ang paggawa ng tama ay laging ang pinakamagandang landas sa buhay. Sa loob ng malamig at madilim na selda, nakaupo si Alice Guo, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa malamig na sahig. Ang kanyang katawan ay nanghihina, ang kanyang isipan ay puno ng takot at pagsisisi. Ang mga tanong ng mga pulis ay patuloy na tumatagos sa kanyang tainga, naghahanap ng katotohanan sa likod ng kanyang mga kasinungalingan. Alam mo ba kung sino ang mga kasabwat mo? Tanong ng isang pulis, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Wala po akong alam, sagot ni Alice, ang kanyang boses ay mahina at nanginginig. Hindi ka ba natatakot sa parusang darating sa iyo? Tanong ng isa pang pulis, ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Alice na tila nagbabasa ng kanyang mga iniisip. Natatakot po ako, sagot ni Alice, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Pero wala po akong alam. Araw-araw ay nagiging isang pakikibaka para kay Alice. Ang mga pulis ay patuloy na nagtatanong, naghahanap ng kahit isang maliit na piraso ng ebidensya na makapagpapatunay sa kanyang pagkakasala. Ngunit si Alice ay patuloy na nagsasabi ng, wala akong alam, ang kanyang mga salita ay isang pader na hindi matagos ng mga pulis. Ang kanyang pagiging matigas ang ulo ay nagdulot ng pagduda sa mga pulis. Nagsimula silang mag-isip na siya ba ay talagang nagsasabi ng totoo, o siya ba ay isang mahusay na artista na nagtatago ng kanyang tunay na pagkatao. Ang kanyang mga aksyon ay nagdulot ng isang palaisipan na hindi nila maresolba. Ang tanging sagot ni Alice, wala akong alam, ay nagiging kanyang sandata, ang kanyang proteksyon laban sa mga tanong ng mga pulis. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita ay nagkukubli ang isang malaking katotohanan, ang takot sa parusa, ang pagnanais na maprotektahan ang kanyang mga kasabwat, at ang pagsisisi sa kanyang mga nagawa. Ang kanyang pagiging matigas ang ulo ay maaaring magdulot ng mas malaking parusa, ngunit para kay Alice, ang pagsasabi ng katotohanan ay mas mahalaga kaysa sa kanyang kalayaan. Ang kanyang kwento ay nagpapakita ng lakas ng pagiging matapat, kahit nasa gitna ng paghihirap. Ang kanyang pagiging matigas ang ulo ay maaaring hindi magdulot ng agarang katarungan, ngunit ito ay nagpapakita ng kanyang pagnanais na manatili sa landas ng katotohanan. Sa pagtatapos ng kwento ni Alice Guo, ang kanyang mga salita, wala akong alam, ay nagiging simbolo ng kanyang pakikibaka para sa katarungan at ang kanyang pagtanggi na magsinungaling. Ang kanyang kwento ay nagpapatunay na ang pagiging matapat ay laging ang pinakamagandang landas, kahit na ito ay mahirap. Ang pagiging matigas ang ulo ni Alice Guo ay nagdulot ng mas malaking paghihirap, hindi lamang sa kanya, kundi pati na rin sa kanyang pamilya. Ang mga pulis, na determinadong malaman ang katotohanan, ay nagsimulang mag-imbestiga sa kanyang mga magulang at kapatid. Nalaman nila na ang pamilya ni Alice ay sangkot sa kanyang mga krimen. Ang kanyang mga magulang ay nagsilbing tagapagtago ng kanyang mga nakaw na gamit, habang ang kanyang kapatid ay tumulong sa pagbebenta ng mga pekeng alahas. Ang kanilang tahanan ay sinalakay ng mga pulis, at ang kanilang mga gamit ay pinag-aralan. Nahanap ng mga pulis ang mga ebidensya na nagpapatunay sa kanilang pagkakasangkot sa mga krimen ni Alice. Ang pagkakaaresto sa kanyang pamilya ay nagdulot ng matinding sakit kay Alice. Ang kanyang pagnanais na protektahan sila ay nagdulot ng mas malaking paghihirap. Ang kanyang pagiging matigas ang ulo ay nagdulot ng pagbagsak ng kanyang pamilya. Ang kanyang mga magulang, na dating nagtitiwala sa kanya, ay nagsimulang magduda sa kanyang mga motibo. Ang kanyang kapatid, na dating nagmamahal sa kanya, ay nagsimulang mawalan ng pag-asa sa kanya. Ang kanyang pamilya, na dating kanyang suporta, ay naging kanyang pasanin. Ang pagbagsak ni Alice ay nagpakita ng tunay na kahulugan ng kasamaan. Ang kanyang mga krimen ay hindi lamang nakaapekto sa kanya, kundi pati na rin sa mga taong nagmamahal sa kanya. Ang kanyang pagiging matigas ang ulo ay nagdulot ng pagkawasak ng kanyang pamilya. Ang kanyang kwento ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagiging responsable sa ating mga aksyon. Ang ating mga desisyon ay hindi lamang nakakaapekto sa atin, kundi pati na rin sa mga taong mahal natin. Ang pagiging matapat at ang paggawa ng tama ay laging ang pinakamagandang landas, kahit na ito ay mahirap. Sa pagtatapos ng kwento ni Alice Guo, ang kanyang pagbagsak ay nagsisilbing isang aral para sa lahat. Ang kasamaan ay hindi kailanman magtatagal, at ang katarungan ay laging naghihintay. Ang pagiging matapat at ang paggawa ng tama ay laging ang pinakamagandang landas sa buhay.
Sa gitna ng kaguluhan at kawalan ng pag-asa, nagplano si Alice Goo ng isang mapanganib na pagtakas. Determinado siyang makalayo sa Pilipinas at sa parusang naghihintay sa kanya. Gumamit siya ng mga pekeng dokumento at naglakbay patungo sa isang bansang malayo, nag-aasa na makapagsimula ng bagong buhay. Ngunit ang kanyang pagtakas ay hindi nagtagal. Ang mga awtoridad sa Pilipinas ay nagpadala ng mga Interpol agent upang hanapin siya. Sa pamamagitan ng mahusay na pag-iimbestiga, natunton nila ang kanyang kinaroroonan. Isang araw, habang naglalakad si Alice sa isang abalang kalye sa ibang bansa, bigla siyang hinuli ng mga pulis. Ang kanyang pag-asa ay naglaho sa isang iglap. Ang kanyang pagtakas ay hindi nagtagumpay. Ang kanyang mga krimen ay nagdulot ng kanyang pagkahuli, kahit nasa ibang bansa. Sa pagtatapos ng kanyang paglalakbay, siya ay dinala pabalik sa Pilipinas, upang harapin ang kanyang mga kasalanan. Ang kanyang pagtakas ay nagpakita lamang ng kanyang pagiging desperado at ang kanyang takot sa katarungan. Ang kanyang kwento ay nagpapakita ng katotohanan na ang kasamaan ay hindi kailanman magtatago ng matagal. Ang katarungan ay laging naghihintay, kahit nasa ibang bansa. Ang pagtakas ay hindi kailanman ang sagot. Ang tunay na kalayaan ay matatagpuan sa pagtanggap ng ating mga kasalanan at sa paghahanap ng kapatawaran. Ang pagbagsak ni Alice Goo ay isang aral para sa lahat. Ang pagiging matapat at ang paggawa ng tama ay laging ang pinakamagandang landas. Ang pagiging isang kriminal ay hindi kailanman magdadala ng tunay na kaligayahan. Ang katarungan ay laging naghihintay, at ang pagtakas ay hindi kailanman ang sagot. Ang pagbalik ni Alice Goo sa Pilipinas ay hindi katulad ng pag-uwi sa kanyang tahanan. Sa halip, ito ay isang pagpasok sa isang bagong uri ng impyerno. Ang kanyang mga krimen ay nagdulot ng galit sa mga biktima, at ang mga banta sa kanyang buhay ay nagsimulang dumating. Sa loob ng kulungan, hindi siya nakaramdam ng kaligtasan. Ang mga pader ay tila nagkukubli ng mga anino ng kanyang mga kaaway, at ang bawat tunog ay nagpapaalala sa kanya ng panganib na naghihintay sa kanya sa labas. Ang mga banta ay hindi lamang nagmumula sa mga biktima ng kanyang mga krimen, kundi pati na rin sa mga dating kasabwat na nagalit sa kanyang pagtataksil. Ang kanyang pagiging matigas ang ulo ay nagdulot ng galit at paghihiganti sa mga taong dating kanyang pinagkakatiwalaan. Ang bawat araw ay nagiging isang pakikibaka para kay Alice. Ang takot ay naging kanyang bagong kasama, ang kanyang bagong kalaban. Ang pagiging nasa kulungan ay tila ang tanging paraan upang makaligtas. Ang kanyang pagnanais na makalaya ay naglaho, napalitan ng isang bagong pagnanais na mabuhay. Ang kulungan, na dating isang lugar ng parusa, ay naging kanyang santuwaryo, ang kanyang proteksyon mula sa mga banta sa labas. Ang kanyang kwento ay nagpapakita ng tunay na kahulugan ng takot. Ang takot ay hindi lamang isang emosyon, kundi isang puwersa na maaaring magdulot ng pagkawasak. Ang takot ay maaaring magdulot ng pagkawala ng pag-asa, ng pagnanais na mabuhay, at ng pagnanais na magkaroon ng katarungan. Ang pagbagsak ni Alice Goo ay nagpapakita ng tunay na kahulugan ng parusa. Ang parusa ay hindi lamang isang pisikal na paghihirap, kundi isang emosyonal na pagdurusa. Ang parusa ay maaaring magdulot ng pagsisisi, ng pagnanais na magbago, at ng pagnanais na maghanap ng kapatawaran. Ang kanyang kwento ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagiging responsable sa ating mga aksyon. Ang ating mga desisyon ay may mga kahihinatnan, at ang mga kahihinatnan na ito ay maaaring magdulot ng sakit at pagdurusa hindi lamang sa atin, kundi pati na rin sa mga taong mahal natin. Sa pagtatapos ng kwento ni Alice Goo, ang kanyang pagbagsak ay nagsisilbing isang aral para sa lahat. Ang kasamaan ay hindi kailanman magtatagal, at ang katarungan ay laging naghihintay. Ang pagiging matapat at ang paggawa ng tama ay laging ang pinakamagandang landas sa buhay.